Nakita kong muli ang lalaking iniwan ko noon dahil wala itong trabaho. Nang hinayang ako ngayon dahil sa Dear Ate Vine. Magandang araw sa inyong lahat. Ang ibabahagi ako ay isang kwento. Hango sa aking tunay na karanasan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Edna, 28 years old. Accountant ako sa isang kilalang kumpanya. Maganda ang takbo ng karir ko. May kotse, may sariling kondo, may ipon. Sa paningin ng iba, kumpleto na ako. Pero minsan, sa katahimikan ng gabi, tinatanong ko pa rin sarili ko. Masaya ba talaga ako? Hindi ko alam kung anong tumama sa akin ng araw na yon. Weekend, galing ako sa grocery. Bit-bit ang ilang paper bags ng mga imported goods na ako lang din naman ang kakain. Pauwi na ako nang may nakasalubong akong pamilyar na mukha. Si Ellie. Yung lalaking minahal ko buong college life ko. Yung lalaking iniwan ko kasi akala ko walang mararating. Noong nag-aaral pa kami, siya yung tipong laging late sa klase pero siya rin yung may pinakamaraming ambisyon. Hindi siya tamad, pero iba kasi ang pananaw niya. Gusto niyang mag-freelance, gumawa ng mga design, video edit, online gigs. Ako naman practical. Sabi ko, anong future meron sa ganyan? Gusto ko ng stable, may benefits, may 13th month pay. Pinili kong unahin ang pangarap ko. Iniwan ko siya kahit umiiyak siya nun. Sabi niya pa, Rina, maniwala ka lang sa akin. Magiging successful din ako sa paraan ko. Nginitian ko siya pero sa loob-loob ko, pangarap lang yan, Ellie. Hindi yan magbabayad ng renta. Lumipas ang mga taon, nagkatrabaho ako sa corporate world. Promotion dito, bonus doon. Hanggang sa umikot lang ang buhay ko sa trabaho, meeting, overtime, and repeat. Hanggang ngayon, hanggang sa nakasalubong ko siya. Naka-shorts lang siya, plain white shirt, naka-chinelas. Hawak-hawak ang kamay ng isang batang lalaking mga 3 years old. Tapos may kasamang babae, mukhang asawa niya. Naka-video habang pinapakita kung paano tinuturuan ni Ellie yung anak nila maglakad sa park. Ang saya nila, yung tipong genuine. Yung tawa ni Ellie ganun pa rin. Yung tawa na dati kong gustong marinig araw-araw. Napahinto ako, hindi ako makagalaw, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang tibok ng puso ko, parang hindi alam kung lalapit ba ako o lalayo. Gusto kong magtago, pero gusto ko rin siyang yakapin. Ang dami kong gustong sabihin. Sorry, Ellie, nagkamali ako. Akala ko walang mararating ang pangarap mo. Akala ko pera lang ang sukatan ng tagumpay. Pero nanatili akong tahimik. Lumipas sila sa harap ko habang magkahawak ang kamay ng mag-ina niya. Napangiti siya ng bahagya ng magtama ang mga mata namin. Sandaling-sandali lang, pero parang bumalik lahat ng alaala. Naalala ko yung mga gabi na kahit pagod siya, sinasamahan pa rin akong mag-review. Naalala ko yung mga panahong wala siyang pera pero pinipilit pa rin akong ilibre ng milk tea. Naalala ko yung mga gabing umiiyak ako dahil stress sa school. Tapos siya, tahimik lang na nakikinig habang pinupunasan ng luha ko. Naalala ko kung gaano niya ako kamahal. Kahit wala siyang maibigay kundi sarili niya. Nang makauwi ako, hindi ko maiwasang hanapin siya sa Facebook. At ayun, may business na pala siya. Freelance creative director na ngayon. May sariling bahay, may sasakyan, may pamilya. Lahat ng pinapangarap niyang dati kong pinagtawanan natupad niya. At ako, nasa magarang kondo mag-isa. Walang Ellie, walang pamilya, walang tawa. Hindi ko alam kung bakit nanginginig kamay ko nang mapindot ko ang add friend. Parang automatic lang. Ilang minuto lang, nag-notify ang phone ko. Ellie Dela Cruz accepted your friend request. Natulala ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o iiyak. Kasi kahit isang notification lang yon, para bang binuksan ulit ang pintuan ng nakaraan na dati kong sinarhan dahil akala ko pera lang ang sagot sa lahat. Ngayon mayaman nga ako, pero siya yung mas mayaman sa totoong kaligayahan.